Yan sa WhatsApp mga para. Ito na ang ating last na simbang gabi, no? At pupunta namin simbahan at mamadali namin at mga hinihintay. Let's move out. Salinas sa bayan ng Rosario, Cavite, at isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Balikan natin ang istorya ng kasaysayan ng kaligtasan sa unang gabi ng ating pagdiriwang ay gusto ko pong maricol ninyo sa inyong isip, maalala niyo po kung sino si Zacarias. Si Zacarias po ay gusto kong huwag mawala sa isip at puso natin sapagkat sa kanya nagsimula ang istorya ng kasaysayan kung paano ipinanganak si San Juan na siyang tagalinis ng daraanan ng ating Panginoong Jesus. Tatlong grupo ng mga saserdote, Group 1, Group 2, and Group 3. Nagpalabutan yung tatlo kung aling grupo sa kanila kung saan magagaling yung nakatakdang magsusunog ng kamangyang. At ang nabunod po ay itong grupo ni Zacarias. At matapos na mabunod yung grupo niya, kinakailangan magpalabunutan yung lahat ng mga saserdote nandun sa grupo. Kasi ang kailangan lang pong pumasok sa templo para magsunog ng kamangyang ay isang saserdote lang. Kung sino yung itinakda sa pamamagitan ng pagpupunutan nila. At ang nakabunod nga po para magsunog ng kamangyang ay walang iba kundi ang saserdote si Zacarias. Nang mapulot ang pangalan ni Zacarias, siya po'y pumasok na, dala ang susunuging kamangyang, ngunit napaandam siya sa kanyang pagpasok sa dambana nang makita niyang nakatayo doon
ang isang matitulong lalaki sa kamping kanan ng sunugan ng kamangyang. Nakatitig po sa kanya. Kaya sinagilahan po siya ng takot at kinilabutan. Pero mabilis ang anghel. Anghel po yung kanyang nakita, si Anghel Gabriel. At sinabi sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Sapagkat dininig ng Diyos ang inyong dalangin ni Elizabeth. Kayo ay pinakinggan ng Diyos at magkakaroon ng anak si Elizabeth. Maglilihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at pagiging bao. Mga kapatid, note po si Elizabeth po ay mahigit 80 taong gulang na. At siyempre, nag-react po si Zacarias. Sabi niya, patanda na ako eh. Hindi mo na kaya. Sinabi sa kanya ng anghel, ako si Anghel Gabriel, na lingkod ng Diyos ang inutusan upang sabihin ito sa iyo. Ngayon hindi ka naniwala na magaganap ang mga bagay-bagay, kaya mula ngayon magpipipi ka at mabibingi dahil sa iyong pagdududa sa kalooban ng Diyos. At yung po mga taong naghihintay sa labas ng templo, hinihintay niya yung pagdating ni Zacarias nila. Dahil lubha silang nag-alala sapagkat inabot ng 3 oras si Zacarias sa loob ng templo. Samantalang ang pagsusunog po ng kamangyang ay pinakamatagal na yung 30 minuto. At nang ito'y lumabas, nakita nilang si Zacarias ay hungka ang mukha. Yung bang parang nakakita ng nakakatakot, ng pangitain. Medyo nakaangat pa yung buhok. Kaya sinabi ng mga tao na nagdarasal sa labas at yung mga kasamahan niyang saserdote na may pangitain nga pong nangyari kay Zacarias sa loob ng templo. At pagkatapos po ng mga gawain ng araw na yun, ay umuwi na silang lahat, pati si Zacarias. At dumating nga po ang panahon na si Elizabeth, ang asawa ni Zacarias, ay naglihi at nagdalang tao. At nang ika-6 na buwan na po na kanyang dinadala, ang Anghel Gabriel naman ay binigyan ng mandato ng Diyos para sabihin kay Maria na siya ay maglilihi at manganganak din ng isang lalaki na tatawagin namang Emmanuel. Natatawagin ni Jesus, Emmanuel, ang ibig sabihin ay sumasamatin ang Diyos. At sabi sa kanya ng anghel na mapalad ka sapagkat ikaw ang napili. Matuwa ka. Si Maria po, isang matapat na lingkod ng Panginoon at ang kanyang fiancé na si San Jose na nakatakda ng ikasal silang dalawa. Biglang pumasok ang third party sa pamamagitan ng anghel at sinabi nga si Maria ay maglilihi at manganganak ng isang lalaking tatawagin Jesus at magkakaroon ng kapangyarihan na hindi maglalaho ang kapangyarihan nito. Nagtanong si Maria, paano mangyayari ito? Dalaga ko. Wala naman talagang nalalaman si Maria na gumalaw sa kanya. Siya isang dalaga at wala siyang ginagawang mali sa kanyang buhay. Sinabi agad ng anghel na lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan at ang ipanganganak mo ay banal at makapangyarihan. Doon po na malimin ni Maria yung lahat ng sinabi ng anghel ay wala siyang ibang sinabi kundi ako'y alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. At nilisan na siya ng anghel. Kaya nga po, pagkatapos ng mandato kay Maria,
Maria, wala po siyang nararamdaman ng mga oras na yon. At siya po, nabalitaan nga niya na si Elizabeth, ang kanyang pinsan, ay 6 na buwan nang nagdadalang tao. Kaya siya po'y sumaksat doon sa kaburulan ng Judea upang damayan ang kanyang pinsan na si Elizabeth. Sapagkat alam naman natin, ang isang nagdadalang tao, lalo na po sa panahon ng paglilihi, iba't iba po ang nararamdaman ng mga magulang ng mga nanay sa kanilang pagdadalang tao. Ay inisip talaga ni Maria kasi may edad na, baon pa. Pagkatapos, ang kanyang pang-partner, ang kanyang asawang si Zacarias, hindi pa sila magkaunawaan, bingi, hindi makapagsalita. Kaya sabi ni Maria, kailangan ng tulong ni Elizabeth ang kanyang pinsan. Kaya po siya nagtungo roon. Siya po yung nag-serve na nurse, siya nag-serve na katulong, siya nagluto, nag-alalay sa kanya, nagpaligo. Hindi po umalis si Maria sa loob ng 3 buwan sa bahay ni Elizabeth. At hanggang dumating na nga po ang panganganak ni Elizabeth. At ang bata ay malusog at ng 8 araw, ito po ay dinala sa templo upang ihandog kasabay ng pagsusunat at pagbibigay ng pangalan. Sa kaugalian po noon ng mga saserdote at ng kalooban ng mga Hudyo, ang pangalang ibibigay sa bata ay dapat may kahawig o kaya'y kung sama, junior, galing sa kanilang lahi. Kaya po nang sabihin ni Elizabeth na ang pangalang ibibigay ay Juan, yung po mga usisero, yung mga kamag-anak puno at mga kapitbahay na natuwa sa pagkakaroon ng anak ni Elizabeth ay nakialam at sinabi, sa lahi ninyo, wala namang Juan na pangalan. Dapat isunod siya sa pangalan ng kanyang ama, ayon sa kaugalian. Subalit, hindi po pumayag si Elizabeth at kinakailangang konsultahin ang kanyang asawang si Zacarias, na noon ay hindi makapagsalita at hindi makarinig. Kaya si Zacarias naman ay humingi po ng susulatang papel at pansulat. At ang isinulat ni Zacarias na ipapangalan sa bata, ang nakalagay ay Juan ang kanyang pangalan. Nagulumihan ang lahat, natakot, nagulat sila sapagkat matapos na ibigay ni Zacarias ang pangalang Juan, ay bigla na po siyang nakapagsalita at nakarinig. Kaya ang lahat po, nagkagulo sila, natakot. Inisip nila, ano kayang mangyayari sa batang ito? Sapagkat alam nilang nasa kanya ang Panginoon. At yun nga po ay matapos na ibigay ang pangalan at ito'y masunat o matuli ayon sa kautusan, ay lumisan ang mag-asawa. At dito po sa pagbasa naman ngayong umaga sa ikasyam na Misa de Gallo Novenario dito sa ating lugar, dito sa La Isla Bonita, sa Santo Niño, di Tacloban, ay muling binalikan natin yung mandato ng Anghel Gabriel kay Maria, na sinabi sa kanya kung paano siya hinirang ng Panginoon, kung paano siya napili na maging nanay ni Jesus, kung saan mula nang piliin ang mahal na Birhen Maria para maging ina, ay itinaas ang kalalagayan hindi lamang ni Maria, kundi kasama po kayong mga nanay. Lahat ng mga nanay sa buong daigdig ay iniangat sa pedestal ang kalagayan. Kaya dito po ay nakaawit si Maria ng Magnificat o yung pagpupuri sa Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. At dito po marami pang binanggit ang mahal na Birhen Maria bilang pagkilala at pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Sana po mga pinamahal kong kapatid, sa pamamagitan po
ng ikasyam na Misa de Gallo ngayong umaga ay maramdaman ng lahat ng mga ina ang pagpapala at pagmamahal ng Diyos sa kanila. Sana po'y ang inyong mga dalangin ay mapagkalooban ng aksyon, mabilis na tugon ng Panginoon at maipagkaloob po sa inyo ang mga biyayang hinihiling ninyo, lalo na po sa darating na Kapaskuhan. Ito po'y isang napakahalagang mandato sa bawat ina na dapat ay mahalin ng kanyang mga anak. Dapat ipakita ng mga anak sa mga nanay ang tunay na pagmamahal at pagsunod sapagkat walang ituturong masama kailanman ang isang ina para sa kanyang mga anak. Sana'y maramdaman nila yung pong mga anak na meron pang mga nanay. Kayo po ay pinapakiusapan na damhin ninyo lagi araw-araw ang pagmamahal ng inyong mga nanay sapagkat kapag wala na po sila, wala na tayong magagawa. Hindi na natin mararamdaman yung kanilang pagmamahal at pag-asikaso. Hindi ko na po iisa-isahin kung anong klase ang isang ina. Kahit hindi turuan ng nanay, may kusang pagmamahal na lumalabas sa kanilang puso at isipan para asikasuhin, ingatan, alagaan, mahalin, subaybayan ang kanilang mga anak. At kayo naman po mga nanay, importante po sa pagbibigay ninyo ng pangalan sa inyong anak na hihiling muna kayo ng pagpapay at gabay ng Espiritu Santo. Humingi kayo ng tulong sa mahanap pong Senyor Santo ninyo. Huwag niyo kung ano yung maisip natin, yun agad ang ipapangalan natin. Meron pong mga pangalan na nakakatawa. Meron pong mga pangalan na nakakatakot, nakakapag-alala. Lalo na kung babae ang bibigyan ng pangalan. Sana po, noon pong panahon, kapag ang nanay ay nag-umpisa ng paglihi, ang mag-asawa nag-uusap, inaalam nila kung ano kaya ang pangalan na pwede nilang ibigay sa kanilang mahal na anak na darating. Pinag-uusapan po. At kumukonsulta sila. Lalo na kapag nalaman na ang gender ng bata. Dito po sa atin ngayon, 5-6 months, ay makikita na kung ano siya, lalaki ba o babae. At doon po'y napag-uusapan kung ano ang pangalan pwedeng ibigay. Kapag ang pangalan ng bata ay nakadepende sa mga pangalan ng mga santo at mga banal, meron tayong gabay. Sigurado ang kaligtasan niya, ang kasiyahan niya hanggang sa buhay na walang hanggan. Sapagkat nakapangalan nito sa kahalintulan. Halimbawa, Juan. Di po ba? Bira na yata nagpapangalan ng Juan ngayon. Pero ako po noon, may mga uncle po ako, mga tito po na Juan ang pangalan. Kapag ang pinangalan natin ay nakasalig sa banal na kasulatan, hindi po tayo pwedeng magalit at magmura sa anak natin. Halimbawa, ang pangalan ay Jesus, sasabihin natin, P.I. ka, Jesus. Ay, Jesus nga yun eh, tapos mumurahin mo. At saka yung mga nanay na nagmumura na P.I., samantalang sila yung nanay ng bata, di po ba bumabalik sa atin? Sana po ay maramdaman natin ang guidance ng banal na Espiritu at maganda at mahalagang paalala sa atin ng mahal na Birhen Maria at ng kanyang pinsan na si Elizabeth sa paggamit natin, sa pagbibigay natin ng pangalan sa ating mga anak. Kung mahalaga ang pangalan, mga kapatid, mahalaga rin po ang ating pirma. Ang signature. Huwag po tayong basta pipirma sa panahon po ngayon. Pirma tayo ng pirma. Ikakapahamak pala natin. Ang pinirmahan pala natin ay magbibigit sa pagkawala ng ating mga pinaghirapan. Sa pagpirma natin pala ay tayo'y madidinggoy, maluluko, makukunan ng ating mga pinaghirapan. Kaya dapat ingat
sa pagbibigay pangalan, sa pagbibigay ng mga pirma o signature. Humingi tayo lagi ng gabay at patnubay sa banal na Espiritu Santo at sa mahal na Birheng Maria. At ayun na mga par, at tapos na ang ating ikasyam na simbang gabi mga par, no? At maligayang Pasko nga pala sa inyo at maging bagong taon sa lahat at sa lahat ng nakakompleto ng simbang gabi, no? Saludo sa inyo, no? At sa mga sakrista na mga nag-serve, no? Na kung saan mga ano yan, no? Kung saan mga reliyon, no mga par, kung samang dako man kayo ng lugar or dako ng bansa mga par, saludo kami sa inyo, no? Sa lahat na nag-serve, lahat na nagpuyat, lahat na nagsakripisyo, sa lahat na mga nagsimba, sa mga kaparian at mga obispo, mga deacon, sa lahat ng mga nagsakripisyo ng mga misa de gallo at simbang gabi mga par, no? Saludo kami sa inyong lahat. Salamat din nga pala sa panonood, no? At sa lahat ng kumumpleto ng panonood ng simbang gabi, no? At misa de gallo. At ayun lang nga par, like, comment, share, and subscribe at maligayang Pasko sa inyo. Merry Christmas! Laging good vibes lang mga par. Peace out and prrrr.